Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Magandang gabi po mga kaibigan at mga listeners. Welcome po sa Mindful Chats dito sa 89.1 AWR Manila. And this is streamed live over the Facebook and YouTube channel of 89.1 Adventist World Radio. Ito po ang inyong ligtas na espasyo kung saan natin tatalakayin ang mga buhay ng ating mga guest speakers. Pag-uusapan natin also ang kanilang pinagdaanan na journey. Natutuwa po kaming makasama kayo ngayon, mga kaibigan, lalong-lalo na ako, na hindi ko po kayo nakasama for quite some time. But I am so happy that I am back. Now, mga kaibigan, sama-sama tayong huminga ng malalim at magmuni-muni at tuklasin ang mga simpleng paraan upang maalagaan ang ating mental health, ang ating puso at ating spiritual na buhay. Naway magdala, mga kaibigan, ang programang ito ng hope, ng pag-asa, ng kapayapaan at lakas sa bawat isa. Ito po uli ang inyong lingkod, Lalaine Ceron Alfanoso, at syempre, makakasama natin ang ating napakagandang kaibigan na si Pam De Castro. Hello, Pam! Good evening! It's good to see you back, Doc Lane. From which part of the world are you now, huh? I'm here in Thailand, Maklek, Thailand. Wow! Napakagandang lugar. I just hope na makasama ko si Leo, and si Pam at ang ating guest speaker ngayon dito sa Thailand. Anyway, Pam, we are so happy that we have with us mga guest. May main guest tayo at meron tayong dalawang mga mini guest. May minions. Yeah, we are so happy to have with us this evening Sir Hermie Solite. Hello po, Sir Hermie. Hello po, magandang gabi sa inyo, Ma'am Lalaine, Ma'am Pam, at sa lahat po ng mga nanonood sa atin. Yeah, nagpapasalamat kami, Sir Hermie, na mapaunlakan ang aming imbitasyon. You know, Pam, ito kasi sina Hermie ay mga gaya mo. You know, Pam, you are my favorite singer. Si Pam... electric fan na lang yan ngayon. Electric fan na. Si Pam ang number one singer sa buhay ko. But, you know, nung napakinggan ko itong, Friends for Life. Friends for Life and their advocacy. Sabi ko, maimbitahan nga sila dito sa ating programa. And, mga kaibigan, mamamangha kayo kung paano sila binigyan ng guidance ng ating Panginoon sa kanilang journey. Pam? Yes. You know what? Ang Biblia ay punong-puno ng mga taong broken din. At nakakatuwa because the Bible is a recorder of all brokenness. And we have Adam and Eve, the first broken people. We have Noah, he was a drunkard. Si Abraham ay dishonest and lied about his wife. Jacob was a liar and a deceiver. Joseph was abused and sold into slavery and he was even imprisoned. Moses is a speech impediment. Ay nako, ako din noon may speech impediment and he committed murder. And Gideon was fearful and insecure. Samson was a womanizer. Rahab was a prostitute, and so on and so forth. And my favorite character in the Bible who's the best, not even the best, but the ultimate broken person is David, was David. Yeah. Yes. He was the king.
He committed adultery, and he orchestrated a murder to cover it up. However, God had healed him, and he was even tagged as a man after God's own heart. Tonight, Yeah. we're going to unfold things also with our guest. Yes, Doc Lane. Yeah, and like what you've said, ang paborito mo ay si King David. Isa siya sa pinakamaraming mga dysfunction at may disorder, but we can see how the Lord leads him. Ano ho? And one of his favorite texts is found in Psalms 42:11. Ano ho? Ang sabi dyan sa wikang Ingles, "Why are you cast down? O my soul, why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." Mga kaibigan, sa talatang ito, pinapakita po ni Haring David ang kanyang matinding lungkot at pagkabalisa. Parang kinakausap niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa. Bakit siya nanulumo at naguguluhan? Ngunit po sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, ng kanyang problema, pinapaalalahanan niya ang sarili niya na magtiwala ka lang, David. Magtiwala ka lang at umasa sa Diyos. Dahil darating ang panahon na muli kang makakapag-pray sa Kanya, makakapagpuri sa Kanya, sapagkat ang Diyos ang Kanyang tagapagligtas at lakas. Ito ay palaala na kahit dumaan tayo sa depresyon, kahit dumaan tayo sa napakaraming problema, sa panghihina, hindi doon mga friends, mga kaibigan, nagtatapos ang lahat. May pag-asa at kagalingan kay Kristo. At yan Amen. ay patutuhanan din ng ating mga kasamahan na bisita ngayong gabing ito. Pam? Amen. Yes. Well said. It was profoundly said, Doc Lane. Kasi alam niyo po, everyone, each of us have our own individual brokenness and journey. And tonight, we are going to unfold one brokenness which had triumphed over God's grace and mercy to all of us. Now, before we go to our, our visitors tonight, tayo po ay sumandaling manalangin at ating hilingin ang banal na Espiritu sumaating ngayong gabi. Manalangin po tayo, mahal na Panginoon, sa gabing ito kami lumalapit po sa inyo. Naway kami ay puspusin ng inyong banal na Espiritu. Kami po ay magbabahagi ng mga bagay sa buhay na pinagdaanan namin at pinagdadaanan pa rin namin sa mga panahong ito. Ngunit po ang iyong biyaya at pagmamahal ay hindi po kami iniiwan. Nawa po ang iyong pangalan ay aming laging itaas para makita po ng buong mundo na kayo ang aming tagapagligtas at laging nandyan para gumabay sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doc Lane? Yeah. Okay, thank you, Pam. Well, mga kaibigan, we are very fortunate at 7:08, in the evening, we have 1 hour to listen to their beautiful story. I heard their story already, and I want to share their story to all of you, mga kaibigan, dahilan sa nakaka-inspire, So kung paano na-inspire yung mga nakarinig sa kanila, they're in Bacolod, and 2 weeks ago in Malaysia, gusto namin na i-share sa inyo. Kumbaga, sa Bicol, ang kapangganahan. Tagumpay. Yeah, ang tagumpay ng Panginoon sa kanilang buhay. Nawala po yan. Doc Lane, ang sinasabi niyo po, ang tagumpay ng Panginoon. Panginoon sa buhay nila. And so, mga kaibigan, this is very different, Pam. Kasi noon, pinapakilala natin ang ating mga bisita. Correct. So at this moment, gusto natin na ipakilala nila ang kanilang sarili. Baka naman kasi pag tayong magpakilala sa kanila, hindi natin masyadong mabigyan ng justice. Yes, Sir Hermie, can you please introduce yourself and also the two handsome gentlemen at your back? Okay, mayong gabi sa Tanan, Bisaya. My mama is from Tacloban and my father is from Biliran province, but I was born in Zamboanga City, raised on Ozamis, and now currently staying here in Manila, sa Taguig po, and I am a member of Signal Village Seventh-day Adventist Church, ito po sa Taguig, and ako po ang leader ng Friends for Life
for 24 years already, and on October 6, we will be celebrating our 25th anniversary. Praise the Lord. Wow, that's a long time. Yes po. At what else? I am a part of the 44th batch of 1,000 missionary. Oh. And Friends for Life is considered as the first official singers ng 1,000 mm. And yung buong grupo ay nag-join ng 1,000 mm. So, yun lang po. As short as that, I am a full-time singing missionary, leading Friends for Life. At ang mga kasama ko dito, ito si Brother Nel. Lapit-lapit konti, Nel, para makita ka nila. Hello, He's hello. from Katanawan, Quezon, a member of Western Bicutan SDA Church. At napakaganda ng conversion. If one day, maisip mo rin interviewin to. Yeah, oo. Why Siya not? po ay suicidal, no? At sa Elijah lang. pinaka-deepest ng moment ng buhay niya ay he was browsing TikTok at nakita niya ang Friends for Life na nagla-live kami singing gospel music. And it was the start of his conversion, and the Lord allowed him to be a part of our missionary work. Siya ang soundman ng aming grupo, si Ronel Mirandilla. Ayan, Sir, ito naman- naputol ka po ng sandali. Yeah. Sino po ang nasa likod niyo sa kabila? Would you like to introduce him? Sa kabila ito po. Ito po. Opo. Oo, ito po ay si Brother Bernie La Peña, dating front act singer ni Isabel Granada, pero ngayon po ay full-time missionary. 22 years na member na po ng Friends for Life. In short, kaming dalawa na lang po original na natitira sa grupo. Oh, Pero Hindi ngayon ay Hindi halatang 22 years na kayo sa Friends for Life. So, Ayan. Sir Hermie, yes, ma'am. si Sir ay soundman, no? He was converted and soundman ng grupo, but he knows how to sing. And si Sir naman ay backup singer ba? Tama ba ang tawag? Front act singer. Front act. Front act singer ni Isabel Granada. Wala na ngayon si Isabel. Wala na late. Oo. But anyway, so we are so happy to have the three of you with us. Yes, like what you've said, we will invite one of these days yung dalawang mga gwapong kasama. Ano ho? Now, we are very much interested sa journey ninyo. Ano ho? So, ito kasi Pam, silang tatlo ay they have gone through depression. And since Mindful Chat is a podcast about mental health, and there are so many listeners, maraming listeners ang Mindful Chats, hindi lang sa Metro Manila, but this is streamed over different stations, no? Sa iba't ibang mga probinsya. And there are so many of us, so many people who are listening right now fall into depression. Mhm. I want to know how you go through depression. Kumusta ka na po pala ngayon? By God's grace po, pag nakaranas ka talaga ng depression, kahit masabi mo na nakasurvive ka na, it always has the tendency na bumalik. Pero the Lord has shown me ways kung ano yung breaking point ko, paano i-handle ang situation. So I can say na nakasurvive na ako sa ganito dahil naalis na rin yung mabigat sa dibdib ko na hindi ko alam kung ano yun na parang may bato. Kaya nasabi ko po, in fact, I am a person with disability. May discount parang senior din, pero huwag nyo nang pangarapin mag-discount, no? Mas maganda yung wala tayong depression. How did it start po pala? What's the depression about? Were you raised an Adventist po? Yes, okay. How can I make this quick? Ako po ay pinalaki ng mga magulang ko na typical Adventist talaga. Pero hindi man kagustuhan ng tatay ko na lumayo sa amin palagi, pero siya ay seaman. At ang mga seaman ay noong time na ni Papa ay 2 taon ng kontrata. Laging malayo. So minsan magkikita lang kami 3 days, up to 1 week, then aalis na naman. For 15 years, yun ang setup namin. So
lumaki ako na apart from him. So nung siya po practically wala kayong father image po. Practically Opo. wala kayong father image. Opo. Meron man ako mga memories pero very little. So, ang nangyari ay nung nag-retire na siya, they decided to move to the province dahil siyempre parang ganun siguro yung mga katandaan kung saan sila pinanganak, parang doon din nila gusto mag-retire. At sabi ko, I cannot adjust doon dahil nasanay na ako dito sa Manila. So, sila lang ang nagpunta. Pero time came na nagkasakit si Papa, lumala ang kanyang prostate cancer, napunta naging stage 4, at he was hospitalized, at ang special request ay ako. Gusto niya ako ang mag-attend sa hospital, pero sabi ko, bakit ako? Ang dami ko namang mga kapatid na hindi gaanong busy, bakit ako talaga? Ilan po ba kayo, if I don't mind my asking? 6 po kami. Ako po ang ikalawa sa bunso. Pero ako talaga ang special request. So to make it short, for 3 months na si Papa na sa hospital ay hindi talaga ako nagpakita ng isang beses. No? He was in Tacloban during that time. So ang nangyari ay after 3 months, bakit ayaw niyo po? Bakit ayaw niyo po? Ang dami kong mga reasons kasi pag nangailangan ng pera, ako yung malakas ang loob na mangutang. So wala akong friends sa Tacloban. At saka nung time na yun, hindi pa online ng PhilHealth, para bang ang mga head office nandito sa Manila, lahat po anong kailangan nila, ako rin na mag-aasikaso. So sabi ko, parang hindi appropriate na ako ang pupunta doon. Pero ako talaga ang special request. Pero yun na nga po, after 3 months, hindi ko akalain na mamamatay ang father ko. So nung namatay si Papa, doon na ako nadagukan na na-realize ko na, nako, yun pala ang mangyayari. Hindi ko talaga ina-expect. So sabi ko na lang, babawi ako. Gusto kong bumawi sa kanya kahit yung burol niya ay umabot ng 15 nights. Kasi nag-iipon ako ng pera. Gusto ko mailibing sa maganda. So to make it short, inalaw ng Panginoon na malibing sa Heritage Park. Ang mahal dyan. No? Pero wala rin. Talagang yun. Para sa akin, gusto ko kasing bumawi. Pero alam ko kahit anuhin ko ay wala na ang tatay ko. So I kept on blaming myself. Hanggang sa pag matutulog ako ng gabi, naiisip ko yung kalagayan niya sa ospital, na parang ang sama-sama kong anak, naiisip ko. So it was because of guilt po. So nangyari, tuwing maglalakad po ako, parang tutumba ako anytime. Tapos pag nasa CR, nagpapalpitate akong bigla. Sabi ko, parang iba na ito. Tapos pag hapon na, mag-aagaw na yung dilim at liwanag, meron ka ng loneliness na hindi mo ma-explain. Sabi ko, bakit parang ganun, ayoko ng gabi. Samantalang gustong-gusto ko ng sunset. Tuwing magdo-drawing nga ako, sunset ang dinodrawing ko eh. Pero nung time na yun, hindi na ako natutuwa. So, nagpa-hospital po ako and they suggested na makipagkita ako ng psychiatrist daw dahil stress daw. Nung pagdating po sa PGH, dahil wala naman akong pambayad sa mga private psychiatrist, merong mga nakakatawang nangyari na gusto kong i-share din. Pagdating sa psychiatric clinic, may mga katabi ako doon, yung mga pasyente. Tinanong ko yung isa, yung katabi ko. Sabi ko, anong nararamdaman mo? Sabi niya, ayun, nalalamig yung kamay ko, paa ko pag masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, naku, pareho tayo. Tapos yung isa naman, tinanong ko rin, ikaw naman. Sabi niya, ayun, ayokong lumubog ang araw kasi nalulungkot ako. Sabi ko, naku, pareho tayo. Tapos yung isang babae, tinanong ko, ikaw ma'am, ano naman? Sabi niya, tuwing 6:00 daw ng gabi, may nagpapakita na pari sa kanya na siya lang ang nakakakita. Tapos gusto daw siyang pakasalan. Sabi ko sa loob-loob ko, parang wala pa ako sa level na yan, sabi ko. Tapos finally, I was interviewed na. Sabi nung nag-interview, sir, meron tayong mga tanong dito ha, sagutin mo lang. So sabi ko, sige po. Sabi niya, sir, meron bang 2 tao na nag-uusap dyan sa utak mo? Sabi ko, parang wala naman po. Okay. Ikalawang tanong, sir, pag may nagbubulong-bulungan ba, iniisip mo agad na ikaw ang pinag-uusapan nila? Sabi ko, hindi naman. Okay. Huling tanong, sir, sino ang nagdala sa iyo rito? Sabi ko, sarili ko po. Ay, matino ka pa, sir. Malaki pa ang tendency na gagaling ka kasi
yung inadmit mo na kailangan mo ng tulong, nandito ka, yung iba kinakaladkad na nga dito, wala daw silang diferensya, yun pala malala na sila. At totoo po yun, when I was there, may isang binata, hila-hila yung nanay niya. Sabi niya, Dok, gamutin niyo nga yung nanay ko, sira ulo ito eh. Sabi gano'n. Tapos yung nanay niya, yumuyuko lang, sabi, yung pala siya yung may something, hindi yung nanay niya. So finally, nakausap ko ng psychiatrist, sabi niya, okay, 1 hour, kwento mo lahat ng gusto mo, ikwento, ipabor sa akin, hindi ko siya kilala. Tapos after namin magkwento, sabi niya, okay, ako naman, are you reading your Bible? Sabi ko, opo. Sabi niya, okay, follow my advice mula ngayon, tigilan mo na yung pagbabasa mo ng Biblia. Tapos napatingin ako sa kanya kasi di ko akalain na sasabihin niya yun. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, according to our modern studies, maraming tao na babaliw sa pagbabasa ng Bible. Kaya wag ka nang magbasa ng Bible. Sabi ko, kahit po doon ako nakakakuha ng comfort at doon ako na-relieve. Sabi niya, basta wag ka na lang makipagdebate, wag ka na magbasa ng Bible. Tapos gusto kong makipagdebate pa talaga. Hindi naman ako mananalo. Siya yung doktor eh. So, nag-advise siya. Sabi niya, bili ka ng coloring book, magkulay-kulay ka. So, sa edad kong 40 during that time, para bang, sabi ko parang kakaiba ito, nagko-color-color ako. Sa bagay, na-miss ko ito nung grade 1, sabi ko. Tapos sabi niya, mag-alaga ka ng hayop. Automatic, marami namang pusang gala dito sa bahay. Tapos sabi niya, makipagkaibigan sa masasaya, my friends for life. So, niresitahan po ako ng fluoxetine for, I guess it's for chemical imbalance ng brain. Tapos, ang ano lang po doon, nanonood ang Friends for Life ng comedy sa TV or sa anong palabas man, tawa sila ng tawa. Hindi na ako natutuwa. O para bang, sabi ko, bakit ganun? Eh, dati namang mababaw ang kaligayahan ko, eh, ngayon hindi na ako natatawa. Tapos tuwing magta-travel ako, pag nadadaan ako ng EDSA, sabi ko dati nag-i-enjoy ako sa mga billboards. Ngayon, parang hindi na ako natutuwa. Parang lahat dull, lahat walang gana na may mabigat sa dibdib na hindi maalis. At sabi ko, there's something wrong. Tuwing nagpa-panic attack po ako, pakiramdam ko mamamatay na talaga ako. Yayayain ko ang buong grupo. Sabi ko, dalhin niyo ako sa sanitarium kasi sa sanitarium, paborito ko dyan dahil yung mga mababait yung mga nurses. Kasi sa smile pa lang ng nurse, minsan nga pag upo ko, nagsisisure, nakakita ako ng nurse. Ay, salamat may nurse. So, parang na-relax na ako sa nurse pa lang. So, binulungan ko na yung mga kasama ko. Uwi na tayo kasi okay na ako. Oh, hindi ka pa nga na-check up, wala pang binibigay na gamot sa'yo. Sabi ko, mahal dito, kaya uwi na tayo, sabi ko. Papalabas na kaming ganyan, palayo na, may bumubulong na sa akin. Wala nang nurse, lagot ka ngayon. Paano ka na niyan? Hindi, sabi ko sa kanila, nagpalpitate na naman ako. Sabi ko, balik tayo, balik. Pagbalik doon, ay, may nurse ulit. Na-relax ulit ako. Alam niyo po yung paganyan-ganyan lang ako doon na ayoko kasi yung pakiramdam na parang mamamatay ka. Kaya siguro advice ko rin sa iba na meron kayong may asawa kayo, kapatid, or meron kayong kakilala na dumadanas ng ganito. Wag niyo po silang sasabihan na ang OA mo naman o kaya yung imagination mo lang yan. Kasi naghahanap kami ng kakampi. Hindi nyo man masolve yung problema namin, pero the mere fact na haplusin nyo yung likod namin, itap nyo yung shoulder namin, na andito lang ako, makikinig ako kung ano man yan. So, alam nyo po, napakalaking relief para sa amin na may kakampi pala. So back to my... Oh, yes, ma'am. Okay. Si Ma'am Yana ako magtatanong. May itatanong sana, pero Ma'am Yana. Sige, okay. So, back to my story. I know that there's something wrong kasi I don't know if the proper term is audible hallucination, no? May naririnig na akong hindi naririnig ng iba. Na I was in Metro Point, Pasay,
sumama yung loob ko, tapos nagpalpitate ako doon. Yung mga yapak na mga tao sa loob ng mall, sobrang lakas na parang nabibingi ako. Oo, ang ginawa ko ay nagtakip ako ng tenga. Nakakapanood ako sa movie na yung mga nagpapanik, tinatakpan nila yung tenga, ay wala akong kasama. So nagtakip ako sa sarili ko and paano ba ako kakalma? Sabi ko, naghanap ako ng word na tapsilog, nakakita ako. Di, takip-takip ko yung tenga ko, sabi ko, tapsilog. Para lang kumalma ako. Alam nyo, lagi kaming may pakiramdam na parang mamamatay, ganyan, at ayaw na ayaw namin yan. So I had 17 attacks within 2 months nung nabilang ko yan. At sinabihan na rin ako ni Dr. Bart sa MAMC, Dr. Bartolome, Hermie, yung sakit mo, if this will continue, it will lead to insanity. So, ayoko pong mag-concert ako sa loob ng mental hospital, kaya talagang desperate akong gumaling talaga. Yes. So, pumunta ako ng AUP kasi may bumubulong sa akin na punta ka ng AUP, kailangan mo ng taong credible. Kasi kami, I don't know, kung kapareho ko kayo. Gusto ko kasi yung nag-a-advise sa akin, yung tingin ko maniniwala ako. Kasi kung yung wala akong believe dun sa nag-a-advise, kunyari lang ako nakikinig, pero labas lang yan sa kabila. Kaya gusto ko yung maniniwala ako. Kaya pupunta ako ng AUP, sabi, hanapin mo yung head ng psychology. So, only to find out, si Dr. Arman Fabella pala yun. So, I was there sa office niya. I waited for about 30 minutes. So, nung dumating, ay halos magmakaawa talaga ako. Sabi ko, Doc, I believe you are the right person talaga na makakatulong sa akin. Sabi niya, Brad, may professional fee dapat ako. Pero since you traveled that far from Taguig going here, commute pa ako. So, sabi niya, I'll give you 30 minutes free. Bilisan mong magkwento. Ay, kwento ko na yung hinanap ako ni Papa, yung mga atake na nangyayari sa akin, hanggang sa nung time na nandyan ako sa kanya. So sabi niya, okay, it's my turn. Ako naman. Nakayuko ako at sabi ko sa sarili ko, ito na yung advice na kailangan ko talaga. Sabi niya, alam mo, brother, kahit umiyak ka pa ng dugo, kahit maglupasay ka pa dyan, hindi mo na kailanman maibabalik yung tatay mo. And that's the reality. You have to accept that. Ganito, buhay pa ba nanay mo? Sabi ko, opo. Lahat ng failure mo sa papa mo, lahat ng gusto mong gawin kay papa mo na hindi mo nagawa, gawin mo kay mama mo. Dahil yan ang buhay, dyan ka babawi. Nagliwanag yung isip ko po at sabi ko, tama, tapos na talaga yung kay Papa, wala na akong magagawa doon, pero ang nanay ko nandito pa. Parang nabigyan kasi ako ng option. So, ang nangyari po, after namin mag-usap, paglabas ko sa may Finster, doon banda yung office niya sa may Finster Church, sunset na Dokla Lane sa Pampam. Yun na yung time na dapat malungkot ako kasi lubog na yung araw Pero I want to praise God. It was an instant healing. Hindi ko na naramdaman yung lungkot. Naalis po yung mabigat sa dibdib ko at na-appreciate ko na yung sunset. Sabi ko, ang ganda ng sunset dito sa AUP. Sabi ko, tapos yung hangin, ang sarap samyuhin. Tapos yung mga galaw ng dahon, sabi ko, wow, ang ganda ng view. Sabi ko, yun lang pala sekreto, no? You have to accept the reality, let go, and let God. Kaya, yun lang, Doc. At ang nakuha ko dyan sa sinasabi mo, according to the psychologist na nakita mo si Dr. Fabella, one important step in healing is acceptance. No? Tama po ba? Tama po. To accept, So, hindi ibig sabihin na kapag tinanggap mo, okay na ang lahat or you agree with what happened. Acceptance means you are acknowledging the reality na ito talaga yung nangyari, ito yung sitwasyon, at hindi mo na mababago ang past. So, ang dapat mong gawin ay isweto mo. Tama ba yung isweto, Pam? Isweto mo kung ano ang magagawa mo ngayon at sa hinaharap.
kapag hindi na natin tinanggap ang reality, we tend to, just like you are stuck, no? Paulit-ulit nating iniisip, and it can cause more stress, more anxiety, or even depression. Pero once we say, yes, it happened, and I cannot change it anymore, we give ourselves permission to move forward. Pam? It's a real talk po. Kasi minsan, tayo, parang hindi natin na-accept yung mga nangyayari sa paligid natin. And God would like always for us to realize how He could work in our lives para yung mga brokenness na pinagdadaanan natin would be able to stitch it over, yung para makita natin na tinatahi niya pala yung ating brokenness into something really new, into something really that people could see that we are not doing it by ourselves. God is doing it for us. And thank God, Brother Him has gone through that. And besides po, Dr. Fabella, what were the things that you have done para ma-acknowledge mo yung bulong sa'yo? Kasi minsan baka bulong lang yan, baka gutom lang yan, Brother Hermie. Gutom lang yan, or kulang lang yan sa tulog, Brother Hermie. What made you think that Pastor Fabella or Dr. Fabella was the right person na pupuntahan niyo po? Was it only the things that you heard, or there were things that you had done for you to decide on going talaga doon kay Dr. Fabella po? Kasi marami pong mga nag-a-advise sa akin, maraming yun nga po, yung nagpapayo. Pero kailangan ko talaga ng tao na dominant, na kaya akong kontrolin, na kaya, kasi ako, masasabi ko na parang leader ako ng grupo, madalas ako yung nagko-command, ako yung nagsasabi ng I need someone na mas superior sa akin, na magsasubmit ka. Pagalitan ako, ano ka ba? Gusto ko ganunin ako. So, naghahanap ako ng taong ganon na I believe it was also God's leading na wala namang nagsabi sa akin sa Dr. Arman ang hanapin ko. Kumbaga, punta ng AUP, naisip ko lang na baka andun yung mga taong makakaintindi sa akin. Talagang lang yun, pumasok lang sa isip ko. Tapos pagdating sa AUP, parang go with the flow lang ako. Punta ka ng psychology department. Pagdating doon, hanapin mo na yung head. Ayan, wala akong idea kung sino yon. Sinabi lang nila na, ayan, yung office na yan yung head. And only to find out, Dr. Arman Fabella. At alam mo, Doc Lalaine, hindi ko to naikwento. After many years, nag-concert ang Friends for Life sa Silang. At ito yung sinabi nung elder. Okay, guest natin ang Friends for Life ngayon. At nandito rin ang dating isang psychologist, isang doktor, sabi niya ganon. At siya ang dating head ng psychology ng AUP. Parang sabi ko, ito kaya yung taong na-meet ko before, sabi ko. Alam niyo po, for how many years hindi ko na siya nakita. Pero nung Sabat na yun, talagang I was so amazed na, hala, ito pala siya. Alam mo, nilapitan ko, Doc, sabi ko, alam mo, I even cried talaga. Sabi ko, you just don't know kung ano yung nagawa mo sa akin, sabi ko. And in fact, I believe na pag nagkikwento siya ngayon, ginagamit niya rin akong example na isa ako sa natulungan niya. Kaya yung acquaintance na yon talaga, na-record pa nga yun may video yan nandyan sa YouTube channel ko. Talagang natutuwa ako na nagkita kami ulit at napasalamatan ko talaga siya. Yes. So we are so happy that there are so many mental health experts like psychologists, psychiatrists, guidance counselor who could, extend their help to us. But this mental health experts, that is their profession. There are some, just like Dr. Fabella and the rest of AMHA, Adventist Mental Health Association members, who have the heart, hindi lang talaga yung profession, but they have the heart to reach out to others. Now, what I'm saying is, these mental health experts are just medium. They are just
God's instrument to help us. But the real healing actually comes from you, no? Ang tinatawag, yung sa'yo, in your part, ang tinatawag niyan ay radical acceptance. When you accept life as it is, no? Kahit na yung mga painful parts, para makahanap ka ng peace, no? After that, mas madali kasi yung pag-process ng emotion at mag-focus sa present at sa future. Kaya nga ang sabi nila, you cannot heal what you do not acknowledge. Di ba? So by accepting, you're not actually erasing the pain, but you're choosing to no longer let it control your life. No? So from there, pwede ka nang mag-move on step by step sa mas healthy at mas meaningful na buhay. At ang importante dito, tayo ng mga Christians, very fortunate tayo, Pam, no? Dahil sa naniniwala tayo sa ating Panginoon na there is our God na who is very, very powerful, who is, alam mo, mas makapangyarihan ito kaysa mga problema natin, kaysa kay Satanas, if we only cling on Him. Pero ano kasi yun kapangyarihan ng Panginoon, at if you need to go to a mental health expert, you have to go there. Because kailangan din ng counseling as well as medication. Yon, yung tatlong yan. May natutunan din ako, Doc. Yes. If I may, inalaw ng Panginoon minsan yung mga trial sa buhay natin. Na-realize ko kasi, I ventured into TikTok. Pamparami lang sana ng subscriber kasi I am a YouTuber din. Pamparami lang sana ng subscriber ko sa YouTube. Kaya nagpunta ako ng TikTok kasi mabilis mag-follow to follow. Pero nung gagawa ka pala ng username, naisip ko, Depression Survivor. So, lagi akong binabash sa TikTok. Bakit sir, ganyan pangalan mo? Palitan mo yan kasi sa pangalan mo lang, nag-iiba na yung pakiramdam namin. Pero sabi ko, may survivor naman. Pero sa kabila ng nila sa akin, napalitan ko yung name ko. Merong isang kabataan na he was curious. Sabi niya, sir, can you share to me your journey sa depression? Kasi dalawang kaibigan ko nag-suicide na, and I guess depressed na rin ako. I want to know paano ka naka-survive. Doon nag-flash sa isipan ko na itong TikTok na ang purpose ko dito is pamparami lang ng subscriber, pwede ko pala gawing mission field. Pwede pala ako dito mag-mission, no? Kaya sineryoso ko na yon, Pam and Doc Lalaine. Nagre-reach out ako ng mga taong alam ko parang yung mga videos nila parang may lubid, may upuan, tapos parang nagtatakip ng muka. Mini-message ko yan, you don't know me, but sabi ko, I am willing to listen and I can pray for you. Sa kakaganon ko, dumami yung friends ko. Gumawa na ako ngayon ng GC, Depression Survivor Group Chat, na composed of people na may mga anxiety attacks and people who wanted to inspire as well. Pero praise the Lord, dahil dyan ay dalawa na po sa kanila ang nabaptize at Amen. Isa nga po itong aming soundman doon, no? Moderator ko ito sa TikTok. At sabi ko, wow, hindi ko akalain na gagamitin pala ako ng Panginoon. Kaya yung mga heartaches natin, yung mga failures natin, one day, gagamitin din niya ng Panginoon. How can I be an effective instrument or advocate ng depression awareness if I don't know how it feels like to be depressed? Kaya sa tingin ko, yes ma'am. Which I will cut you lang ha, bago ka magpunta dun sa ending mo. I would like to ask dun sa sinabi mo prayer, how much prayer or how much is that prayer had been a part of your healing po? Gaano po kalaki ang papel ng pananalangin sa paggaling niyo po? Well, tayo as born Adventist, alam natin lagi tayo nagpipray. Pero dumating ako sa point na parang yung prayer ko ay ritual na lang. Parang ang healing ko ay parang napunta sa nurse, no? Yung comfort ko na sa nurse. I forgot na meron palang Diyos, na siya yung greater than the nurse.
kung ano man ang pinagdadaanan natin. Kaya nga po, merong na-compose na kanta, yung God Understands. It was composed because of my anxiety attacks. Tinawagan ako ng kaibigan ko, si Yoni Absede Morey. Sabi niya, kinompose ko ang awiting ito, Hear Me for You. Kasi alam ko ang mga dinadanas mo. So when I learned the lyrics na fears, problems, or worries, lahat yan, mas malaki ang Panginoon. Sabi ko, wow. Sabi ko, kaya alam ko po yung later ko na talaga na ang Panginoon dapat doon ka talaga dapat nagtatrust, hindi sa kung sinong tao, kung ano man ang mga techniques na alam mo, no? So lately ko lang na-realize yan, ma'am. Amen. Amen. Okay. Sir Hermie, sinabi mo kanina sa journey mo na isa sa nagpatatag sa iyo is when you have friends, no? Yung sinasabihan ka na we are here for you, na andito. Paano talaga yun nakatulong sa iyo? Malaking bagay po yan. Kasi kung meron kang anxiety attacks, no? Nagigising ka minsan sa hating gabi, tapos nagpapanik ka na, nagsisisure ka na. Kaya nga po lagi ako may dalang paper bag para doon ako humihinga sa loob ng paper bag para mag-normalize yung breathing ko. At pag ako nagigising sa hating gabi, gisingin ko yan yung mga tropa kasi Friends for Life during that time, dito sila madalas matulog sa amin eh. Tapos, hilutin niyo yung kamay ko, hilutin niyo yung paa ko. Ayan, hilot naman sila. Tapos ako, magkwento ka, yung para gusto kong magkwento sila para yung utak ko masunod doon sa kwento nila. Oo. Nakakatawa isang beses. Nagkikwento, hindi pinapakinggan ko yung kwento niya. Sobrang antok. Sabi, hindi nakatulog. So kailangan talaga yun, Kapag kasi, kapag ang isang tao ay dumadaan ng mental health challenges, lalo na depression, napakalaking bagay talaga na may kaagapay ka, may kasama ka. Hindi man laging may solusyon ng taong nasa tabi mo, di ba? Pero yung presensya niya, yung pakikinig ay nagbibigay comfort at pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Kasi sa oras ng lungkot at bigat ng damdamin, yung just by merely listening, no? Porque yung paghawak sa kamay o yung silent ka lang na nakikisama, no? Yung just merely being there ay malaking tulong na para maramdaman ng taong depressed o may problema na may nagmamalasakit, may handang umalalay. Nababawasan ba yung pakiramdam na isolation at mas nagiging madali para sa kanya na unti-unting bumangon. Kaya nga, bukod sa gamot, aside sa gamot o therapy, mahalaga talaga yung support system mula sa pamilya, mula sa kaibigan o mahal sa buhay. Yes, Sir Hermie. Meron po akong reminder din sa mga medical practitioner natin, mga doktor, nurses, napakahalaga ng attitude. Kasi lalo na sa mga ganitong case tulad namin, ay minsan inatake ako, punta ako ng PGH. Suki kasi ako ng iba-ibang emergency sa Manila. So, nung time na yon nandun ako sa PGH. Nanginginig ako ganyan. Nag-approach ako doon. Magkakatabi yung mga doktor doon sa table. Doon ako nagpunta sa isa. Sabi ko, ma'am, tulungan niyo po ako. Yung tanong niya sa akin, ano? Sabi niya, parang pagalit pa. Ang ginawa ko na lang po hindi na ako tumuloy magsalita at umupo na lang ako at sa loob-loob ko, na-offend talaga ako sa kanya. Sabi ko, ano ba tong doktor na ito? Ibang klase yung ugali. Sabi ko, yung katabi niya, napansin siguro kung paano ako inattend nung kasama niyang doktor. Tinawag niya ako. Tapos napaka-calm niya. Sabi niya, gumanon siya. Di paglapit ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya. Sabi ko, doon ako nagkwento. Sabi ko, alam mo, Dok, kung lahat ng tao tulad mo, mabilis gagaling yung mga tulad namin na mga may sakit. Kasi, aminin natin, marami talagang mga suplado, doktor or nurse, na lalo na sa case namin, hindi dapat ganun. Yeah.
So, very good. Gusto kong matanong naman yung dalawa mong mga gwapong nasa 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 Ikaw gusto likuran mo unahin, ma'am? pa. May katanungan ka sa dalawa? Opo, kung ano ba ang mga, si Brother Bernie, medyo Bernie, medyo dito ka. matagal-tagal ko na rin silang nakilala eh. So si Brother Bernie, matagal-tagal ko na rin siyang nakita. Ano ba ang mga paraan kung paano nyo natulungan si Brother Hermie na ma-overcome niya po yung kanyang sitwasyon nung panahon na yon? Ano po ba yung ginawa nyo? Anong mga paraan para matulungan nyo po siya, masuportahan? Yun Good po, evening, Brother Bernie. Sa prayers. Saka, nung una, kailangan hindi mo siya kinokontra. Kasi minsan, nasabihan ko siya na, ang OA mo naman. Yeah. Oo. Yung pala, sabi ng doktor, hindi pala dapat na sinasabihan mo na ang OA mo naman. Kailangan pakikinggan mo siya. Yun lang. Saka, lagi ko lang siya pinapayuhan na, yun nga, magtiwala ka lang sa Panginoon. Yun lang po. Ayun, yun yung sinasabi, Sir Bernie, na genuine presence. Minsan, hindi kailangan na maraming salita, kundi yung genuine presence at malasakit lang. At hindi yung mga gaslighting, no? At huwag kalimutan, kasama din talaga ang Diyos na laging handang makinig at umalalay. Pero, teka, Sir Bernie, ikaw, naka-experience ka rin ba ng depression? Hindi ko po alam, pero dumating lang yung time na talagang minsan sobrang lungkot kasi ako lang po yung Adventist sa amin. At kasi mga kapatid ko po ay una sila na-convert, mga naging born again. At ako po ang huling na-convert sa Adventist. Oh. Kaya medyo yun yung aking problema. Pero alam niyo po ba dati, lalo na nang nag-join ako sa Friends for Life noong 2002, ako po ay dating waiter sa isang restaurant. Gusto nila talaga ng aking ng nanay at mga kapatid mag-abroad ako para mapaayos yung bahay dito sa Taguig. Kaya talagang medyo sinabihan pa ako na ano bang ginagawa mo sa buhay mo, sinasayang mo yung panahon mo. Ba't hindi ka maghanap buhay? Pero alam niyo po, hindi naman po nagpapabaya ang Panginoon. Yung bahay po namin dito sa Ilote sa Taguig na maliit, na ipagawa na po namin, yun na gumawa ng paraan ng Panginoon para may pagawa itong bahay. Tapos, isa sa blessing, nagkaroon na po ng sasakyan ng Friends for Life. Itong bayaw ni Brother Hermie, bigla lang nag-offer na gusto niyo bang kumuha ng sasakyan? Kasi every Sabbath po, meron kaming appointment sa mga churches. Nagre-rent kami, minsan 3,000, 4,000. Minsan yung offering, kulang pa sa pambayad namin sa renta ng sasakyan. Kaya nung one time, ito pong bayaw ni Hermie, yun po ay pandemic nung time na yun. Sabi niya, malapit na ako matapos maghulog ng sasakyan ko. Baka gusto niyong kumuha. Ayun po, nangutang kami ni Brother Hermie ng pang-down. At yun po, ngayon 4 years na yung sasakyan. 1 year na lang po ang para matapos yung hulog namin sa sasakyan. Kaya, praise God. Ibigay na yan sa inyong libre. Saka, yung nanay ko po ngayon ay pag mayroong birthday, may patay, siya na nagyaya sa akin. Ito, puntahan niyo, may patay dito. Merong may sakit, dalawin natin. Ganun na siya ngayon. Kaya okay na rin po kami ngayon, pati mga kapatid ko. Bagamat yung born again sila, pero yung simba nila, Sabado rin. Very good po. At 9 minutes or make it 8 minutes before 9 o'clock, meron po kaming tanong. Ano po ba ang kanta ng buhay nyo? Opo. Ano po ba ang kanta ng buhay nyo? Kasi parang lahat kayo may pinagdaanan at gusto naming marinig kung ano po ba yung kinakanta nyo lagi para mapawi ang iyong lungkot at mapasalamatan po ang ating Panginoon kung paano kayo itinawid sa ganong sitwasyon. Meron po ba? Sa akin po, nakapag-compose ako ng isang kanta lang. Yun nga po, minsan wala po akong magawa. Saka
siguro mga madaling araw, tinry ko lang po magsulat ng awitin. Nakasulat po ako ng dalawa yan eh. Kaso po, yung pinagsulatan ko po, nasira yung notebook. Ang natira na lang itong isa. Aray ko. Hindi ko na po maalala yung sinulat ko sa isa. Tapos nakita ni Brother Hermie, tinry niyang gawa ng tono. Kaso nung kinakanta niya, parang tono ng kanta ni Yoyoy Villame. Ayan. Sabi ko, parang hindi bagay. Novelty na, no? Ang sumunod po na nag-try na gawa ng tono ay si Brother Mark. Yung dati po naming member na nasa Thailand na po ngayon, dyan na nag-work. Hanggang nabuo na po yung awiting Bukas Palad. Pero madalas po naming awitin ay itong God Understands na kinompose para kay Brother Hermie. Ano pong kakantayin nyo ngayong gabi? Kasi kunti na lang po ang panahon natin. Itong, may hinanda po kayo, alam kong -1 dyan, bago tayo umere kanina. At alam kong ito yung kanta ng buhay nyo sa ngayon. Ay nandiyan naman po si Soundman sa likod at nandito si Brother Hermie. Pwede niyo po pa kami bigyan ng sample, di ba Doc Lane? Meron na lang po tayo 6 minutes before 9. And you can invite them to your churches or kaya baka may mga event kayo, pwede niyo invite ng Friends for Life. Yes, ang aming Facebook ay Singing Ministers. You can keep in touch with us, Singing Ministers. We would love to visit your church. Pwede nating i-share yung testimony na ito. Pwede kaming speaker sa Divine, pwede kaming mag-concert sa hapon, package na. So, please keep in touch with us. Marami tayo mga speakers na hindi po SDA. So, majority are not SDA. So, they can invite you to their event. May wedding, merong binyagan, merong birthday, pwede sila. Anniversaries, birthdays, mga events, pumupunta po kami. Keep in touch with us and we would love to come. Okay, so ito po ang awiting sa Tagalog ko siguro kakantahin to, ma'am. Batid ng Diyos. Ang English nito ay God Understands. Ang aming YouTube, Hermie Sulite Friends for Life. Nandoon yung mga awitin na ito. Hermie Sulite Friends for Life. Pero sa Tagalog ko po ito kakantahin. Ang title po ay Batid ng Diyos. All right. While we're waiting for the -1 to be played, we're having shout-outs to our listeners and our followers sa Facebook at sa YouTube, and of course to our listeners sa 89.1 AWR Manila. We would like to listen. Now take a listen to our song from Friends for Life with Brother Hermie here. Watch this. Ngayon ko lang napagtanto, kailangan ka sa buhay ko. Naging bulag, pinakita, nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawi, ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako pasaning di makaya na? Naging bulag, inakita, pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya.
Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawi. Ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako mga sala na nagawa? Mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawi. Ito'y batid ng Diyos. And with that, we would like to thank Friends for Life. Thank you po sa pagiga sa amin ngayong gabi. Maraming salamat sa mga experience nyo po. Alam ko po na maraming na-inspire sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa ating Facebook at YouTube account, at especially po sa ating AWR 89.1 Manila. At kami po we're looking forward to another meeting with you guys. Sana po ang isa sa inyo ay makapag-witness uli po dito sa amin. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos-lubos sa pangalan po ng Mindful Chats. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. At muli po, we are looking forward to another meeting with you guys. Okay, Doc Lane? Doc Yes. Lane. Yeah, thank you, Sir Hermie, Sir Bernie. Well, mga kaibigan, some of you might be experiencing mental health challenges right now. Maaaring may ilan po sa inyo na nakakaranas ng lungkot, pag-alala, mabigat na pagsubok sa buhay. Pero tandaan po natin that God has a way to help us go through it. Just as how He helped Sir Hermie Sulite in his journey. Sabi nga sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Mga kaibigan, na nakikinig sa 89.1 FM, God is reminding us that even in our weakest and darkest moments, He is with us, strengthening us, carrying us, and guiding us. May nagsasabi nga, mental health is not a destination, it's a process. It's about how you drive, not where you're going. At kung si Jesus po ang ating kasama sa biyahe ng ating buhay, kahit mahirap at mabato ang daan, makakarating tayo sa ligtas na pupuntahan. Amen. Thank you so much mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso, dito po sa Mindful Chats over 89.1 FM. Maraming salamat, Sir Hermie, Sir Bernie, Pam, thank you, Sir Leo, maraming salamat.